Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Lampas hating gabi na nang tuluyang makapasok si Ethan sa kanilang bahay. Gabi ka na, mahina ngunit mailungkot na sabi ni Amara habang dahan-dahan siyang tumatayo mula sa sopa. Kanina ka pa hinihintay ni Lucas. Lumapit siya kay Ethan at marahang niluwagan ang kurbata nito. Isa-isa niyang inalis ang mga buton sa kwelyo ng polo nito. Gaya na nakasanayan niyang gawin sa loob ng napakaraming pagkakataon noon. Oo, maikli nitong tugon. Dahil sa trabaho. Ngunit hindi trabaho ang dahilan. Matagal lang tapos ang oras ng opisina. Si Judy Ann ang dahilan. Nananatili pa rin sa kanyang katawan ang bango nito at patuloy na umaalinggaw sa kanyang isip ang mga salitang binitiwan nito. Kung hindi ka pipili, ako ang pipili para sa atin. Nananatiling mabigat ang ultimatum na iniwan niya sa pagitan nila sa kanyang opisina ilang oras na ang nakalipas. Ilang sandali bago siya hinila ni Judy Ann patungo sa leather sofa at pinawi ang lahat ng nasa isip niya. Kailangan na niyang pumili. At kailangang mangyari iyon sa lalong madaling panahon. Wala nang ibang sinabi si Ethan at dumiretso siya sa banyo. Nang lumabas siya, nakasuot na lamang ng simpleng t-shirt matapos maligo, ngunit magulo pa rin ang kanyang isip dahil sa mga salitang iniwan ni Judy Ann. Hinalikan niya si Lucas sa noo habang ito'y mahimbing na natutulog. Ang nag-iisang ritual na nananatiling dalisay para sa kanya bago siya nagtungo sa kanyang silid-aralan. Tahimik siyang sinundan ni Amara habang dala ang isang tasa ng paborito niyang tsaa. Gaya ng dati, marahan nitong minasahe ang kanyang mga balikat. Ethan. Panimula niya, hindi malaman kung paano tatawirin ang lumalawak na agwat sa pagitan nilang dalawa. Bahagyang pumikit si Ethan, tila ninanamnam ang haplos nito. Mula nang magsimula ka sa Aboitiz Group. Nagbago ka na. Biglang namulat ang mga mata ni Ethan dahil sa sinabi nito. Bahagya siyang lumingon upang titigan si Amara. Maganda pa rin ito kahit sa pinakasimple nitong anyo. Walang kolorete, walang anumang palamuti. Siya lamang. Kailangan ko lang malaman. Nanginginig ang tinig ni Amara. Ayos pa ba tayo? Tayong dalawa. Maayos pa ba? Hindi niya alam kung paano pa iyon sasabihin. Ang mga halik nito ay tila malamig na. Ang mga haplos ay parang wala ng damdamin. May kung anong nawawala. Tumayo si Ethan at lumapit sa bintana, nakatanaw sa kadilimang nasa labas. Tahimik ang kalye, tanging liwanag mula sa nag-iisang poste ng ilaw ang nagbibigay ningning sa paligid. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Sa labas, nagsimula ng pumatak ang unang ambon. Mahina, alinlangan, tumutuldok sa sementadong kalsada na tila isang masamang hudyat. Sinundan siya ni Amara at niyakap mula sa likuran, ipinatong ang pisngi sa kanyang likod. Alam kong abala ka. Alam kong pagod ka. Pero namimiss na kita, Ethan, mahina nitong bulong. Hinayaan niya itong yakapin siya ng walang imik. Kumirot ang kanyang dibdib sa kaalamang ang gagawin niya ay tuluyang dudurog kay Amara. Ngunit kailangan na itong matapos. Dahan-dahan siyang humarap dito at marahang hinawakan ang baba nito upang mapilitang salubungin ang kanyang tingin. Amara, alam mong mahal kita, hindi ba? Bahagyang umiti si Amara at saglit na sumilay ang ginhawa sa kanyang dibdib. Siyempre naman. At mahal din kita, Ethan. Hindi iyon nagbago kailanman. Kayo ni Lucas. Kayo ang buong mundo ko. Hindi nito alam na ang mundong iyon ay malapit ng magiba. Pero hindi sapat ang pagmamahal, Amara, sabi niya, nababasag ang kanyang tinig. Ikaw, hindi ka na sapat para sa akin. Napatigil si Amara, tila salaming bumasag sa kanya ang bawat salitang narinig. Ano? Ano bang ibig mong sabihin, Ethan? Hindi sumagot si Ethan. Sa halip, inabot niya ang kanyang briefcase at kumuha ng isang dokumento. Saglit niya iyong tinitigan bago iniabot kay Amara. Nanginginig ang mga kamay nito habang tinatanggap iyon.
At nang mabasa niya ang malalaking titik sa ibabaw ng papel, nanghina ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang napaluhod sa sahig. Gusto kong pirmahan mo iyan, sabi ni Ethan sa mababa, ngunit matatag na tinig. Pasensya ka na. Alam kong wala akong karapatang patawarin mo. Pero gusto kong malaman mo na naging mabuti kang asawa. Mabuti kang ina. Sobra pang ang mabuti para sa akin. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin iyon naging sapat. Naglaho sa pandinig ni Amara ang mga sumunod nitong salita, nalunod sa matinis na ugong sa kanyang isip. Ako na ang aalis sa bahay, dagdag pa ni Ethan ng walang emosyon. Maaari kayong manatili rito ni Lucas. At pagkatapos noon, tumalikod siya at tuluyang umalis. Naiwan lamang si Amara roon, mahigpit na yakap ang mga papeles ng diborsyo, habang tahimik na gumuho ang mundong matagal niyang iningatan. Sa labas, ang mahinang ambon ay naging mabagsik na unos. Walang tigil ang pagragasa ng ulan sa mga bintana, tila mga kamaong pilit na gustong makapasok. Dumagundong ang kulog sa kalangitan. Malalim at marahas. Ngunit wala ni isa man doon ang narinig ni Amara. Sapagkat anong bagyo sa labas ang kayang higitan ang unos na sumisira sa kanyang dibdib. Ang kulog ay wala sa langit, kundi nasa kanyang puso. Ang ulan ay wala sa mga lansangan, kundi bumubuhos ng mainit at walang tigil mula sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, habang umaatungal at tila nakikiiyak ang buong mundo sa kanyang paligid, naunawaan ni Amara na wala nang anumang mananatiling katulad ng dati. Ngunit nang marinig niya ang malakas na pagsara ng pintuan sa harapan, saka lamang siya tila nagising mula sa pagkamanhid. Ethan! Ethan! Sigaw niya habang walang sapin sa paa na tumatakbo palabas upang habulin ito. Pagsapit niya sa driveway, nakasakay na ito sa sasakyan at papalayo na. Ethan! Nilamon ng gabi ang kanyang mga sigaw habang unti-unting naglaho ang sasakyan nito sa dulo ng kalye. Wala nang habas ang ulan ngayon. Rumaragasa ang mga agos ng tubig mula sa madilim at nagangalit na kalangitan, at sa loob lamang ng ilang sandali ay basang-basa na siya. Dumagundong ang kulog sa itaas habang hinahati ng kidlat ang kadiliman, saglit na inililiwanag ang hungkag na kalsadang nasa kanyang harapan. Dumikit ang malamig na tubig sa kanyang buhok sa mukha, at ang manipis niyang damit pantulog ay kumapit sa kanyang nanginginig na katawan na tila isang lambong ng pagluluksa. Patuloy siyang tumakbo habang isinisigaw ang pangalan ni Ethan, kahit pa dumudulas na ang kanyang mga paa sa basang sementado ng kalsada. Sa bawat hakbang ay tumatalsik ang tubig mula sa mabababaw na baha, habang unti-unting nilalamon ng bagyo ang lahat sa kanyang paligid. Ang mga ilaw sa poste, ang kanyang paningin, maging ang realidad na hindi na niya maunawaan. Hanggang sa wala nang natira, kundi ang alinggaw ng sarili niyang tinig at ang unos na tila nakikiiyak kasama niya. Sa wakas ay nanghina ang kanyang mga binti at malakas siyang bumagsak sa malamig at basang aspalto. Kumirot ang kanyang mga tuhod at palad sa lakas ng pagkakatama, ngunit halos hindi niya iyon naramdaman. Kumawala ang kanyang mga hikbi. Magaspang, walang pagpipigil. Nahumalo sa dagundong ng bagyo. Hindi ang pagbagsak ang tunay na masakit. Hindi ang hapdi ng kanyang balat na sumayad sa matigas na lupa, kundi ang malupit at dumudurog na katotohanang matagal nang wasak ang kanyang buhay bago pa man dumating ang gabing ito at hindi man lamang niya iyon napansin. Sa loob ng sasakyan, mahigpit na nakahawak si Ethan sa manibela, mariing nakapikit ang panga. Hindi niya kayang tingnan si Amara. Ngunit laban sa kanyang kagustuhan, napasilip siya sa side mirror. Naroon ito. Si Amara. Walang sapin sa paa. Tumatakbo sa gitna ng ulan habang hinahabol siya. Parang gumuho ang kanyang dibdib. Huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto. Kapag huminto ka ngayon, babalik ka lang sa kanya at hindi mo na siya kailanman maiiwan. Mananatili kang nakakulong. Mananatili kang kanya. Paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Judy Ann, parang walang tigil na dagundong ng tambol. Kung hindi ka pipili, ako ang pipili para sa atin. At dahil doon, lalo niyang diniinan ang silinyador ng sasakyan. Kahit pa nadurog ang puso ni Ethan sa tanawing bumagsak si Amara sa basang aspalto, habang isinisigaw ang kanyang pangalan sa huling pagkakataon. Hindi siya huminto.
Patuloy na sumigaw si Amara hanggang sa magliyab sa hapdi ang kanyang lalamunan, ngunit nilamon lamang ng bagyo ang kanyang tinig, nalunod sa walang tigil na paghampas ng ulan. Ang kanyang mga hikbi ay humalo sa pag-iyak ng kalangitan. Maalat, mapait, at hindi na maihiwalay sa isa't isa. Ano bang ginawa ko? Anong kasalanan ang nagawa ko para iwan mo ako ng ganito, Ethan? Basag na wika niya, marupok laban sa nakabibinging dagundong ng kulog. Akala niya ay maayos sila. Akala niya ay masaya sila. Akala niya ay para pa rin sa kanya tumitibok ang puso nito gaya ng dati. Ngunit winasak ng gabing ito ang bawat ilusyon na buong puso niyang pinanghawakan. Tahimik siyang winasak ni Ethan. Mabagal. Malupit. At walang babala. Ethan. Kumawala ang pangalan nito mula sa kanyang mga labi. Kalahating panalangin, kalahating pagsusumamo. Habang unti-unting nilalamon ng ulan ang kanyang tinig. Alam mo ba? Pinatay mo ako sa paraan ng pag-alis mo. Umaatungal ang kanyang puso ng higit pa sa anumang unos sa kalangitan. Ang pagmamahal na maingat niyang inalagaan at buong tapang na ipinagtanggol ang siya ngayong naging talim na dumurog sa kanya. Mahigpit na napahawak si Amara sa manipis niyang damit pantulog na para bang kaya niyang pigilan ang sarili na tuluyang magkapira-piraso sa lakas ng kapit niya rito. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa hungkag at masakit na pagkawala na unti-unting sumisira sa kanya mula sa kaloob-looban. Alam niyang hindi siya perpekto. Alam niyang maaaring hindi siya ang lahat ng hinahanap ni Ethan. Ngunit kung iyon pala ang kailangan, kung ang pagbabago ang kapalit upang manatili ito sa kanyang tabi, magbabago siya. Gagawin niya ang lahat. Magiging kahit ano siya na kailangan nito. Ngunit ano ba talaga ang naging kasalanan niya? Ano bang maling nagawa niya? Lalong lumakas ang ulan. Humagulgol ang hangin at maging ang gabi ay tila nakikiramay sa kanyang pagdurusa. Ngunit walang sagot na dumating. Walang kahit ano. Kundi katahimikan. At ang hindi matiis na kawalan na iniwan ni Ethan sa kanyang buhay. Sa susunod na kabanata, tuluyang haharapin ni Amara ang mapait na katotohanang may ibang babae sa buhay ni Ethan. At ang revelasyong iyon ang magpapayanig sa natitira niyang mundo. Samantala, habang pilit niyang binubuo ang sarili para kay Lucas, magsisimula namang usigin si Ethan ng matinding guilt nang mapagtanto niyang maaaring hindi lang puso ni Amara ang sinira niya, kundi pati ang sarili niyang kaluluwa. Kaya abangan natin